gipaabot ang mga kawaning itugumala ng sibihan RMN Iligan. Ang takna sa DXIC ang inyong paboritong istasyon. Alas 7:11 sa buntag. Welcome na usab mga higala sa atong programa, atong tulumanon. Binuhatan, daghang matabangan. Mas maayo, boss. Kini naglangkob kanila ni Congressman Vicente Bart Belmonte Jr., Vice Mayor Henry D., City Councilor Rudy Marso, og ang mas maayo, boss, naglangkob kanila ni Maglinaw Orlando. Ang Mr. Clean, walay kontrobersiya. Abragan Bong, iliganon, tinuuray mo serbisyo ilabi na sa senior citizens. Salsos Joe, Mr. Housing, padayon ang housing and resettlement alang sa mga urban poor o ubang pang sektor ning katilingban nato dire. Magaro Noel, alang sa malahutayong kalinaw sa katalingban o sa kabukiran. Arngel Anghay, Mr. Educator, Committee Chairman sa Education sa Sangguniang Panglungsod. Ariola Bayani, alang sa moral recovery o ang pagtukod sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center. Yang Marlin, naglaban sa katungod sa katauhan, inspirasyon sa kababayenan. Obial Yusafino, Mr. PhilHealth, Doktor sa masa. Og alang sa boss, Busico Alfredo, ang sinati o ang eksperyensyado sa konseho. Openyano Roy, Mr. Livelihood. Xiao Frederick, masaligan, masandigan o masangpit sa katawhan, labi na sa negosyo o sa sports. Sweet Michelle, tingog sa kababayenan o pagpreserbar sa kultura. Mao kini mga higala ang naglangkob sa BDM, mas maayo, boss. Sa makausapa, may buntag kaninyong tanan, kini ang inyong alagad, Lino de la Cruz, alang sa grupo nga BDM, mas maayo, boss. Karong adlaw mga higala, aduna tay duha ka mga dinapit nga diin si Mr. Ray Roque ang sa Housing and Resettlement Office ning Dakbayan, og atong gipaabot isab si Madam Luela Bayan Bituin, ang atong City Treasurer. Kini mga higala ang katuyoan gyud niini aron malamdagan tanan kung unsay lakaw kabahin sa pag-apod-apod sa mga pabalay, labi na gyud dito sa mga biktima sa Bagyong Sindong, ang mga survivors. Gawas na anak mga higala ang pagpalamdag isa kaninyo na kining kadaghanon sa mga pabalay nga gitukod mga higala alang kini sa mga kadtugyod yung tinuuray gyud nga mga biktima. Tungod kay ang usa sa mga problema nga nasugatan niini ang pabalay nga daghan isab puwera de los buenos, no, daghan isab ang maingong yun nato nga nakalusot o nagpalusot. I mean, di na maging malikayan mga higala bisag asa man yun na. So ang punto niini di ay karon diri si Mr. Ray Roque, ang atong Housing and Resettlement Office nga department head, aron malamdagan tanan labi na gyud ang katong mga sendong survivors nga totally damaged, katong mga sendong survivors nga partially damaged, o ang katong mga renters. Tungod kay nahimo ning problema mga higala, tungod kay tinuod yun na ako'y nasayran nga naalay tangkal niya sa manok dito, yung himungaan na was out o totally damaged, ni sakay na siya dito nga mo-claim siya nga balay katong nawala niya. Well, anyway, di aman si Mr. Ray Roque nga atong di akaron atong dinapit nga manghinaot kami nga malamdagan tanan labi na gitong katong medyo wa pagyo kasabot og daghang pagduda, daghang reklamo. Kaya manghinaot kami sa pipila ka mga guto diri oras mga higala
nga malamdagan katong tanan. Anyway, good morning Mr. Ray Roque. Pasiyo ng mga statements lang nimo. May buntag Len, may buntag sa kanang naminaw. Happy birthday po sa akong mama ron kay iyang adlaw nga natawhan karon og Viva Senior Santo Niño. Okay, pista man din, no? Pista man din ron, Mr. Roque, no? Anyway, mga higala, di ay dala mga dokumento din ni Mr. Ray Roque nga ang target di ay pagsugod pa lang ang target yun nga tukuron nga mga pabalay mga 7,911 7,911 ka mga balay alang sa mga totally washed out from danger zone and non-danger zone. Apan doon na kini mga higala sumpay subject for revalidation. Palihog ko og pagpalapad ni ini Mr. Ray Roque. Tinood ko na Mil, no? Ang atong DSWD paghuman dayon sa kalamidad sa Sendong, doon ay gihimo nga pag-verify dito sa nagkadalaing barangay nga napiktahan. Una ang atong CSWD, ang local office, tapos ang atong nasudnon nga ahensya ang DSWD. O nakahatag sila o kining figure nga mikabat og 7,911. Pero base sa naisgutan sa liyak kay human sa atong Sendong ang atong halangdong mayor ni create man sa kining gitawag na tog liyak o local interagency committee. Nga ang interagency committee nagkalangkob sa nakalalain nga mga ahensya, Red Cross, GMA, diocese o guban pa. Naghimo kini og code of policy. Code of policy nga may mahimong guidelines sa pagpili kung kisan dito'y angayan nga matabangan labi na sa atong permanenteng pabalay. Ang kining liyak doon na ni siya mga komite ba. Usa sa mga komite nga ni nga bugat mao ang atong BISAAC, kining Beneficiary Selection, Arbitration and Awards Committee. Ang trabaho aning komite mao gi mo susi, mo check, mo revalidate kung whether kining 7,911 ang ngayon bagyod nga matabangan labi na sa atong permanenteng balay. O base sa akong kuha na information kang Miss Agnes Clerigo maingat ang sekretary sa maong BISAAC, aduna na sila 3,718 nga na-validate gani pipila ni ani dili gyud mo qualify. Kay sa atong code of policy nakabutan gyud dito nga ang ngayon tabangan katog yung biktima, katog yung na-wash out, no, katong nasa mga danger zones. Subo lang kayo nga nakita sa atong BISAAC nga doon nagi dili angayan ang gani ang naisgutan sa liyak ato nga tabangan na lang sila nga makauli sa ilang place of origin. So far sa atong pabalay karon Len na doon natay 14 ka relocation projects o kini mo generate kini mga 7,551. O sa pagkakaroon ang nagpuyo na niya sa mga permanenteng balay as of this month of January 1,991. Ato iklaro nga kining pabalay tinabangay kini. Ang pinaka major role sa gobyerno is sa atong DPWH mao ni provide og pundo sa pagdevelop sa mga relocation projects including kining sa GMA, sa Red Cross ug sa tanang projects sa diocese. Ang role sa National Housing Authority mo ay naghimo sa mga plano, mo ay nagplasta sa subdivision plan. O ang atong local government mo ay naghatag og guidelines, mo ay ni-subsidize sa mga equipments, o mo ay ni-provide adlaw-adlaw nga pangayanhanon. Labi na diya sa madulog, kita nag-provide sa mga aggregate. So, tinabangay kini. Aside nga ng atong syudad, doon ay mga gipang create nga mga projects sama sa bayanihan, kanang dako diya. Doon na po projects nga gitabangan sa syudad. So, kay daan naman gud gipaklaro from the very start sa liyak nga kining nagtabo nga kalamidad nato Sindong, first time ni nga nagtabo nga dako kayo ang epekto mo nang gakinahanglan ang tabang. Mo nang sa pinigil namong storya sa radio or sa mga meetings, gina-encourage ginato ang tanan sa pagtinabangay kay extraordinary man ni siya nga pangitabo gud Lin. Okay, daghang salamat Mr. Ray Roque. Apan atong ipangutana out of the ang original target yun ninyo sa pabalay.
mukabat ngadto sa 7,911. Apan tungod lagi sa pag-review sa pag-revalidate, nahimo kini karong 3,718. Unya do na pay posibilidad mo us-us pa ni tungod kay naamay wala gyud mo qualify. But ba ipasabot nga mo na ni siya final nga kadaghanon sa permanenteng pabalay nga inyong ihatag dito sa mga beneficiaries. Base sa nakuha na ko information kang Miss Clirigo, as of this month of January, mao ni ilang na-validate out of this 7,911. Sa kining 3,718, doon ay pipila niya ni undisqualified. Qualified yun. Humanon gid nila ning 7,911 kay ang ilang mong gibuhat anilin, nag-create silang mga grupo og ni actual yun og balik dito sa mga barangays diin kung dito napiktahan ang mga naigo sa sendong o gipang verify o dunay nagpamatud-an gyud nga ang uban dili gyud tagiya sa balay. Okay. Igo lang ni natulog diha, Okay. natutahan o Dili pa gyud renter. o di pa gyud renter. Uban ani dili gyud taga-iligan, murag transient one lang kini Na-timingan lang. na-timingan lang. Timingan lang. Mao na nga mao lagi ni nga tungod kay biktima po lagi sila mo tong nay mga options nga gipang offer nga tabangan sila in terms sa pagpauli sa ilang original nga Okay. lugar. Kay ang atong magiging natuktukan diri katong yung mga lumulupyo gid sa diri sa Dakbayan. Okay, sa January karong bulan 1,991. Kini occupied na ba gyud kanang naa na sila ni transfer na? Occupied na. Okay. So ang prinsipyo diri, ang konsepto diri Mr. Ray Roque nga gawas sa LGU nagtinabangay no ang konsepto ni na din mga non-government organization, NHA o LGU. Pero sa atong nasayran, akong impresyon ini nga ang local government unit gayon ang nangita sa yuta o gani gibayran pa man ganing uban. So pila kabuk relocation site nga gibayran sa local government unit. Tinod gyud na no. Kini lang gani sa atong bayanihan sa Iligan, ang syudad man gyud ang wala ni moy responsable Okay, sa pagpalit Santa Elena. sa Santa Elena. O kining uban nga mga areas isistig na kini siya no. Sama diri sa Mandulog kay doon na may 11 hektar ang syudad diha. So doon ay 3 hektar nga gigahin sa GMA Kapuso Foundation. Ang 3 hektar o gi-provide ang syudad og mga aggregates, equipments o uban pa nga may kantidad kini mga 8 million no sa among estimated. Kay kita man ang di-provide nasa atong memorandum of agreement nga sa Kapuso Village, aside nga ang Kapuso Foundation mohatag og 200 ka balay, ang Iligan City Government mo ay nag-provide og mga aggregates, equipments, fuel pa gyud. o mobilization. Kini pong sa Red Cross no, panagiyag po na sa atong syudad dito sa Barangay Dikilaan, gahinan ang Red Cross og 3 hektar gapon no. So naay mga uban nga na siya, murag joint venture na siya no. Joint venture na siya kay nakita man gud actually sa una man gud do nagi panginahanglan nga kining luna no. So karon gapangita gyapon pero ang ginatagaan gyud og focus karon kining nag-offer naman ko mga NGO na mga foundations nga nag-offer nga libre. Labi na kining Nehemiah Ministries Foundation, murag bag-o niya. Nag-offer silang area sa ilang property diri sa likod ra sa kining Green Heights subdivision diri sa Barangay Luinab. Nag-offer sila sa ilang lote para sa atong mga biktima sa sindong. Nasa pagahimuon nga memorandum of agreement ang syudad ang mo develop ug ang mo provide og mga housing. Ang naklaro lang dito nga ang mga beneficiary gyud katong mga aprobado sa Liak Bisa Act. Napod diri ang atong umabot nga kining sa LAFCOD. No, usagay po ni sa NGO. Doon na sila paliton nga area dito sa Barangay Buruon sa Mindanao. No, doon na yung memorandum of agreement ang syudad nga ni tali sa LAFCOD ug sa syudad. The same gyapon ang LAFCOD ang mo gahin og area, ang syudad mo develop ug mo mabutang sa mga balay. So
ang one kinato ang pinaka major role gyud sa syudad is aside sa guidelines mao siya nag-provide og kini bang pagpa-develop inabagan sa tabang sa kining DPWH, Okay. NHA, no? Okay. So ang pinaka particular role namo sa housing ang pag-monitor, pag-coordinate kung unsa pa ang mga panginahanglanon sama sa kanang adlaw nga mga equipment. So nag-coordinate ito sa City Engineer's Office. So mo na ang role sa atong dakbayan, no? As far as kining sa pag-develop sa atong mga sendong relocation projects. Okay, okay, thank you. Naa naman yun no? In fact, mas maayo ganin kay naay ni offer og mga yuta nga diin diha ikaugbok ang mga balay. Now, unsa may mekanismo nga gamiton karon sa atong lokal nga kagamhanan tungod kay sa atong nasabtan nga ang lokal nga kagamhanan nagkinahanglan gyapon ubang partner para matukod kining balay. Apan kung walay mga laing partner nga motukod sa mga balay, unsa may mga pundo nga pwedeng kaha nga magamit sa dakbayan. Doon ako'y na kuha nga information, wala pa na abot sa mo ang kining dokumento nga murag doon ay gigahin ang atong dakbayan, no? Wa pa mo ko nakadawat sa pero I was being informed in advance nga doon na siya budget for land acquisition. Land acquisition. Sa atong gibuhat previously, doon ay gidoso nga mga kini bang mga offered nga mga property, no? So ang atong gibuhat sa atong housing and settlement ang paghimo sa usa ka site evaluation report sa pagtan-aw sa offered nga area whether feasible ba ni siya para karon sa housing. So far kining among nasabit nga mga report na kini karon sa appraisal committee, no? Para pagdetermine na kung pila gyud ang presyo. So mag-agad labi kani kini moagi magini sa proseso appraisal ato na sa sanggunian sa mayor. So samtang wala pa na ga-focus me, ga-encourage me sa katong mga grupo nga sama sa ni Himeya, sama sa Lafcod nga nag-offer. Kay naman permanente nga atong budget kanang pag-assist, pag-provide og mga equipment, pag-provide og tanan mga mga filling materials baka o paghimo sa mga agreements. Okay. Mao maging ato mekanismo once nga dunay mosulod nga usa ka NGO o private organization. Usually what we did is we will prepare the memorandum of agreement para malapit nato unsa ang mga functions o mga responsibilidad sa syudad o sa kini mga private organizations kang katabang. Okay, thank you kayo. Now, kana as far as ang relocation site, okay na ni ang construction na lang gyud sa mga permanenteng pabalay and then naa naman di ay mga giandam niya na. So, at least ang kaning target ninyo nga out of 3,718 nakakuha naman tag 1,991 din ni. Posible nga dinhi po ni ibutang ang uban ni ini. Now, okay. Apan mga higala, naa pa mong problema diha sa Barangay Santa Elena, kanang Bayanihan Village. Napagay mga problema diha, Mr. Ray, no? Nasayon man taniana. Now, unsa man isip na aka diha sa Housing and Resettlement Office. Unsa may mga measures nga inyong gihimo karon aron ang kada mga problema niya sa Barangay Santa Elena tungod kay matag karon og unya daghang pa man gyud reklamo, no? So unsa man gyud kulang pa gyud diha og unsay mga aksyon nga gihimo aron mahupay man ang problema diha sa ang kuryente, ang kanang drainage nila, ang katong mga septic tanks pananglitan. Kung doon na kay at least tingali maambit ni ini aron mahatagan po nato ang katawhan diha, especially labaw na ang katong mga naa karon diha na nimuyo sa Bayanihan Village nga dili ingo nga na murarag sama na abandonar na bitaw sila kay tungod na sila diha. Actually tinuod lang ang mga problema lin, no? Dili sa Bayanihan sa Iligan. Nahitabo gyud ni sa uban nga mga relocation sama sa GMA Kapuso, sa diocese kanya ni mo ganitabo nil. Kung maghimo tatatag kining subdivision, ideally mag-una maginta ang atong site development. Pagbutang sa dalan, sa drainage, sa guban pa. Pero kini mo gud nga pagtabo emergency na gini. In fact, dito ko kalimot kining nil, no? Upon the instruction of the mayor, katong December in town, ga-focus mo ito pagpangita gid lote. Kay di man gid malikayan
ang atong syudad dili kita makumpare sa Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro doon sila patag kita 20% ang atong patag. Manan ang nitabo sama nitabo pananlit sa bayanihan. Pag kita na mo sa bayanihan apan pag-uban na mo sa taga MGB, no? Taga katong sa DNR, ang taga DPWH, nakita na mo kauban si Kapitan Alikaway sa Barangay Santa Elena. Nakita na mo ng 15.9. Insigida dayon. Automatic bali ang DPWH, ang NHA, ang local government nagtinabangay diretso. Kay ay dali una buhat na nagplano, di ba? Okay. Tapos budgetan, tapos Wala pa ka sa NTV. botong gibuhat gilihok diretso, no? Nito pa ganin abot ganin ang presidente der atong vice presidente, no? Gitabangan. Wala wan, no? Tinabangay nagtinabangay og develop na ang wan. Wala dili balikan karon. Tungod kay naulahi kini siya nga mga kini mga aktibidades sama sa mga development. Dili man kaya naagi magreklamo, Okay, no? okay, So ang natabo sa pagkakaroon lang katong pag last na kong bisita, nagkamulo na ning drainage, nanay mga kuryente, no? In fact daghan na kay nag-apply sa mga opisina pagkuha og kining electrical connection ug karong Lunes 9:30 dunay mahimong groundbreaking sa water supply project diya sa bayanihan sa Iligan. Okay. So kanang bayanihan kumpleto gid na sa mga amenities na diya ang eskwelahan, daycare centers, at rin nagtukod na sa karon. Dili balikin katong problema sa kining katong septic tank. Katong lagi wala drainage. Karon pagkaton ako last week gisugdan na sa DPWH sa mga drainage. Okay, nindot na. Tungod kay karong naanay kuryente, in other words, ang septic tanks gitrabaho na. Gani na ako'y nadungga nga there was a time nga naay nag-volunteer diha, in which case mo gud unta na konsepto de spirit, no, bayanihan. Sila ang nagkalot-kalot dito aron maghimog kanal. Pero ang kani karong gihimong drainage sa DPWH ba kini nga effort? Yes, mo na ni siyang permanent nga concrete drainage nga gihimo. Part kini sa ilang site development fund nga gi-provide dia, aside nga gi-concrete nila ang dalan, gibutangan nila concrete drainage. Okay. So manghigala, ang estado karon sa Bayanihan Village diha sa Barangay Santa Elena. So ang katong nabalaka diha nga naa na sila diha namuyo, especially ang katong mga biktima sa bagyong Sendong. Niabot yung panahon nga because tungod kay mga higala giatiman yun nig maayo. Apan tungod gi sa matud pang Ray Roque atong Housing and Resettlement Officer diri o manager nga tungod kay emergency kato. Ang tungod kay emergency di natural pinaspasay ka na mga higala matag ahensya sa gobyerno ni anha diha paspasan og tukod diha. So ang katong mga gitawag ni Mr. Ray Roque nga facilities, amenities diha such as drainage, etc. diha. Medyo wala to ma-prioritize. Apang tungod karon kay pastada na naa kita karon sa reconstruction, rehabilitation and recovery period pagani kini karon after 1 year and 1 month. Gitrabaho na kana siya. So atong hangyoon ang atong mga biktima sa bagyong Sendong diha sa Barangay Santa Elena nga gamay na lang yung pasensya ang gikinahanglan niini ay na manindot yun kanang murag nindot nga komunidad kanang inyo diha. Well anyway, mobalhin ta og laing relocation site Mr. Ray Roque. Unsa may estado karon kanang naa diha sa Barangay Mapalad nga sa nasayran ako kamulo ang site development diha. Apan ang problema wala pa dawat ang kwarta sa National Housing Authority aron ma-plaster na gyud na diha ang site development as well as ang katong pagtukod na gyud sa mga balay. Dito ko last week sa kanang gitawag og Iligan Bay Vesta Village Project. Iligan Bay Fiesta. Vesta Village Ah. Project. Kini nga project nikabat kinig 17.2 hectare land og mo generate kini 1,464 ka lote. Ang nag-develop niya ni ang atong National Housing Authority. Dito ko last week kamulo ang mga bulldozer dito, mga backhoe sa kining kontraktor nga gi-hire sa National Housing Authority. Gani ako naibalaan sa kontraktor nga iya pang mobilization ang gigamit, no? Iya pang person. Iya pang kaugalingon. Iyang kaugalingon ang gigamit. Although na siya memorandum of agreement tali sa NHA, sa city o sa ilang contractor sa one company, ilang personal nga gigamit. Ang target sa contractor karong Marso dunay
50 kabuk balay nga ilang matukod. Kay bag-o ra man ni siya nagsugod actually, no? Gani murag karon lang Enero gyud nag-mobilize gyud ang mga equipments. So katong December giplaster-laster na nila, pero January pa gyud nagsugod ang Okay. kining development aning Iligan Bay Vista Village. Okay, so nindot na nga kalambuan mga higala tungod kay at least ang kato uban pod nga wala pa ma-relocate dito sa Bayanihan Village. At least medyo galihok na ning dinhi karon sa barangay Mapalad o barangay Dalipuga. Anyway mga higala, di isab diri karon sa istasyon si Konsehal Ariel Anghay apan lagi wa pa siya mo join na mo diri tungod kay gitan-aw pa niya mga higala ang COMELEC resolution. Kabahin lagi ni ini mga prohibitions tungod kay kandidato man, of course si Konsehal Ariel Anghay kandidato man siya balik karong 2013. Apan gi-check niya dito sa computer ang COMELEC resolution mga higala nga ang kaning kabahin sa mga resolution or prohibition sa Commission on Election sa mga kandidato nga mutingog pa sa radyo. Apan anyway, akong giingnan si Konsehal Anghay, anyway, duha ka oras raman ni Konsehal, pwede pa nang paksian ang imong 180 hours. Ato lang siya paabot o kadyot. Apan, samtang magpaabot ang mga higala mo, break sa tagadyot. Jod. Hadlog. Hindi lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon na Kauli na ba ang tanan na kung ano? mao nga ang gipalit nila murag higante aron makadaginot. Mga anak, tabangan natin. Iyan mo kanig 2,000. Hanggang 1, 2, yapo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gamay naman ng Joy sa Shell. Punta, kakumbareta aron makadagino. Dili ka may karang 5 pesos na Joy sa Shell. Ihinom na kong litro ni sa tubo. Nga mabutang todo sa kasimana sa pamilyang sama nato. Kagag ko! Bah, sulit di ayang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Tuloy pa rin ang pinakamalaking pamasko ng Coca-Cola. Coca-Cola? May 100,000 pesos per meal. 100,000 pesos per mommy! With matching pakain sa barangay ko. And millions of free loans. May instant free load ako! Pwede mo manalo sa Coca-Cola milyong pamaskong pa-blowout. Just look under the cap. Text Coke, space code to 2653. Ako na sa biggest pa-promo. So 100 years ng Coca-Cola. Promo runs from October 22 to December 17, 2012. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giampon ako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas na ako sa among panginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang barato na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Duna na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myracaf. If symptom persists, consult your doctor. Bigyan mo ako ng tagakwento, haluan mo ng komikero. Pagkakas mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang tila ng barkada, huling-huli ang saya. Tunay ng paborito nila. Enter the light, gawin mo light. Let's eat pansit! Kantun ba? Magpansiteria. Sarap nga doon, kaya lang ang layo papuntahan. Sarap sana nauna. Walang problema. Dahil ang pansiteriyang sarap na hinahanap, malalasana in an instant. Bagong Quick Chow Pansiteria Canton. Ito na ang bagong pansit canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa. Kaya nasap ang sarap ng timplang pansiteria. Oh, let's eat pansit! Sarap! Ubus agad! Pansiteriyang pansit canton. Bagong Quick Chow Pansiteria Instant Canton. Pansiteriang sarap.
higala atong padayonon kini atong tulamalon. BDM mas maayo boss. O atong padayonon kini mga higala paghiskot-hiskot diri kabahin lagi sa housing and resettlement ang kanang mga pabalay isab sa mga relocation sites na sayra na ninyo gikan ni Mr. Ray Roque nga ang kanang diha sa Barangay Santa Elena, Bayanihan Village. Nindot na ang lakaw karon mga higala. Di pang butang na diha mga drainage system, mga septic tanks o dito na ni padulong nga mahimo man kanina na pa man gani tingali gitawag nga landscaping diha Mr. Ray Roque pag-abot sa panahon nga plastada na. So that will become a beautiful village mga higala, Bayanihan Village. Anyway, padayon ta mga higala, di naman gyud si Konsehal Ariel Anghay mao lagi nabalaka siya mga higala nga katong 180 hours niya nga gi-allow sa Commission on Election tungkol kay kandidato lagi siya. Ba pa man paksian na to. Pero anyway, di aman gyud siya nga tabang man nato diri mga higala aron malamdagan kamo kabahin lagi ni ining pinakrakong isyu. Gani usa ka tuig o sa kabulan na kini nga kanunay ninyo madunggan o kining katuoan namo diri nga mahatagan kamo pang kalamdagan gayod. So anyway, good morning Konsehal Ariel Anghay. Good morning, Lino. Good morning sab ni Ray Roque kay atong housing resettlement officer. Niskutan na mo kaganina Lin bahin atong ato siguro ipadayon no maayo kay itong nindot kay itong mga issue no. Bahin aning mga permanent shelters para sa atong mga sindong survivors. Anyway, nalangan tagamay Lin kay sa tutayong gingon atong gi-check or gi-double check nato ang community resolution. Pero mas maayo man gyud kuan na lang siguro Lin. Anyway, mananghid ko next Sunday wala nagyud ko ano para paglikay na lang yung mga issue. Anyway, ato ipadayon tong issue ni Ray Roque no. Nagisgot about sindong survivor shelter updates. Naisgutan niya kaganina Lin ang katong JK no. Bayanihan Village. Ukuban pa mga relocation site kung unsay status nila. So ato ipadayon to Ray, unsa may laing relocation site katong NHA ano nalangan man dayto to National Housing Authority murag usa tos mga pinakadako nga relocation site for sendong survivors sa city government. Unsa may nakalangan nato Ray? Una, may buntag dia, Councilor. Actually, ang kining sa Iligan Bay Vesta, no? Ang akong nakuha ang information ani sa National Housing Authority, dugay kini siya nasugdan tungod kay una-una initially murag gi-studyohan kay sakto sa MGB, no? Kining DNR. Kay dili man malikayan elevated mo gani siya nga area. So dunay paghimong pagsusi, no? Kini sa MGB, Mines and Geoscience Bureau, maumuli ka na ang ahensya nga mutanaw una sa mga relocation projects before siya i-develop. Apil lang ni ang mga bayanihan, ang tanan ng mga relocation projects, MGB muna ang nagtanaw ni hatag clearance bago gani i-develop. Mo nang kining sa Dalipuga mo ni tabo. Itanaw nila about gi-assist nila kung flood prone ba, unsa danger zone ba, unsa nga mao na siya councilor bali ilag gitanaw kay namo koy mga portion nga medyo elevated siya, doon na po portion nga laom siya. So ang MGB ila pagagani ni gi-forward sa national. O bag-o lang nigawas ang clearance, mao nang nakasugod na ang NHA through sa ilang kontraktor. Okay, immediately after sindong bitawlin, ang MGB careful na kayo mohatag aning mga clearance, mohatag aning labi na aning pabalay no sa atong mga katawhan. So muna nga matud pa ni Ray, doon na MGB clearance no. Kay ang MGB man good morning ang hinjes kagamanan nga mutanaw kung flood prone area ba siya, danger zone ba siya, landslide prone area ba siya. So doon ay mga matawag na technical study assessment sa nasangpit nga area Lin. So muto nalangan matud pa ni Ray Roque. Unsa may update ani gawas atong giingon ni Ray nga gina-develop na doon na site ongoing site development. Pila ni ka houses tanan, pila ka mga permanent shelters ang ma-relocate dito? Mo kabat ni siya og 1,464. 1,464 lote. Nakatambong ko sa meeting nila 2 weeks ago. Mo nang doon na sila gi-meeting nga mga Zoom to be nga mga beneficiaries nga mga sendong survivors. Ang nakita na mo dito is mga equipment, mga bulldozer, mga backhoe sa ilang kontraktor nga gihire og nihatag sila information nga by March makahimo sila og 50
ka balay o sunod-sunod na kini nga ilang pagahimon. Asa dapit ani nga area? Dalipuga. Asa dapit sa Dalipuga? Wani siya councilor kanas mapalad ka na ganing makita man nimo kanang padungka pabalad dunay Vicente Church, San Vicente Church. Ang iyang crossing ana pa left, no, mga 200 meters away. Napisa 200, mga siguro mga 500 no meters away. Na diha makita man nimo actually sa dalan, makita nimo nga dunay clearing sa taas, no, kay elevated man na siya. So pila na ka hektarya? Wana siya 17.2 hectare land. Unsa may mga pamaagi ani sa pag kinsa may mo select ani mga beneficiary kay tan-aw nato dagandagan sa ato mga sindong survivors na nasulod sa listahan, kinsa may mo pili ani, kinsa may mo determine ni kung kinsa mo sulod ditong area nga mga sindong survivors. Katong nag-meeting ni 2 weeks ago with the National Housing Authority, ila gipaklaro nga BISAAC, no, ang atong Unsa ni BISAAC? Beneficiary Selection, Arbitration and Awards Committee sa atong dakbayan. Mo ni ilang basihanan sa kisay matagaan o kining mga balay dito sa Dalipuga. So katupong nasulod sa listahan, doon na mo yung mga set of criteria ang BISAAC, no? Pwede ni mo ma-mention diri sa radyo nato kay dagay naminaw ka nato karon, no? Kinsay mo qualify, nganong ni qualify, nganong nauna si Juan de la Cruz, nganong ako wala pa. Pwede ni mong maisgutan ni mo karon kinsay mo qualify, giun sa pag-qualify, unsay mga pamaagis proseso o prioritize sa kini mga sindong survivors. Kay musugod tag dili na magi mauna nagi maulahi, di ba? Tungos kadako o kadaghan ani nila. Tinood na siya, Councilor, bali dunay code of policy nga na-approve sa atong liat by the mayor. Nakabutang dito sa atong code of policy nga ang tagaan gyud unang pagtagad katong mga totally wash out nga mga structure owner nga naigo sa sendong, labi na nagpuyo sa mga danger zones o non-danger zones kay pag kailap gud sa kalamidad pati kato na sa layo na apil man. So ang pinakatagaan og ginaragan og pagtagad gyud una kato mga totally wash out, no, nga mga house owners. Apil na po diri ang katong mga totally wash out. Nag-mention ta pila ni ka figures re, more or less pila ka pamilya. Well, actually ang unang gihatag nga data sa atong DSWD is nikabat ni sila 7,911 nga moy atong gitutukan sa permanent shelter, pero dunay gihimo nga pag-revalidate kay di man malikayan god. Di magid nato malikayan kay tungod kay nakayagaw katong paghuman sa kalamidad. Daghan kayo ang atong iboterm nga term nato nag-apply, no, nag-ingon nga biktima sila, pero napamatud-an later on ngang uban di ana sa ila igo lang tawo natulog diha, no, tapos igo sa sindong nga nag-claim na dayon. Kanang ang ginatagaan gyud og pagtagad karon kay kining code of policy nag-apply ni sa atong mga relocation projects. Ang sa diocese doon na sila kaugalingon nga selection criteria, pero somehow similar na gapon sa code of policy sa city, sama ra gapon sa JMA, similar na gapon sa code of policy. So mo nang ginatagal pagpagad ato lang gipaklaro kay nahimo mo ko na siyang issue mangod kay totally wash out nya ginatagal priority kato na sa mga transitory, kato na sa mga bank houses. Ato ni apil ang home base nahulog lang nga ginatagan sa pagtagad ang mga transitory kay dili na mo gud magsilbi nila binakatunan na mag-tense lang, no. So kailangan mo ni sila una, pero ang among last nga gi-meeting sa katong doon na mo gihitabo nga raffle, no, karong January 25. So nasabutan na mo sa BISAAC with Councilor Abargan nga apilon na to ang katunan na sa mga home base, no. Kay na mga 600 kabok na nabilin pa sa mga bank houses. So mo ni ato silang i-raffle, pero dunay let's say mga 20% nga mga home base nga ato i-accommodate. Kay di magid malikiyan ongoing kumanggod ang ato mga relocation projects. So dili gyud madungan tanan, no. So dito sa atong code of policy sila gid ang ginatagag pagtagad. Og nabutan po dito sa ikaduha kato na po mga nagpuyo lang, no, gani gi-consider gyapon to mga renters. Kay mamantoy na announce, no, mamantoy na announce bali sa atong national government nga katunay ko po sa one ato ni sila tagapagtagad. So doon na sa matawag nga prioritization, no, first priority, second priority. So mo na ang nasa code of policy, mo nang dili lang gid angay mabalaka ato ni kini bitang na mga biktima kabuno magini sila kay naman ni sila mag green card, pero di gid malikayan bisag uban dunay green card kailangan gid sa i-revalidate kay
masabtan nato ang atong DSWD, ang uban nato mga opisina nga katong tayman ko na nagkayagaw man ko, no? Grabe yun, grabe katong naitabo nga sindong sa akong pagkatao diri sa atong dakbayan. Mo to'y first time na akong naikwentro nga grabe nga kalamidad. Mo nang isang extraordinary nga incident. Mo nang dili man ken katong primero doon lagi medyo pagkaguliyang. Pero karon doon na siya bisaak. Mo nang ginahinay na kini siya og kwan kining pag-validate jud para matagag pagtagad gitong angayan nga tabangan. Mo nang doon na 3,700 nga ilang na validate. O pipila niya ni nakita nila nga digit kwalipikado. Atong ipaklaro rin gawas sa katong mga IDP, so katong mga sindong survivors nga naa sa mga kining temporary kining nasa bunkhouses na ma-relocate sila permanently. Ma-relocate po ni mahatagan po og balay ang katong mga matawag na tog home base, meaning wala dito sa kaning campsite, wala dito sa mga bunkhouses. Matagaan po ni sila kung ang ilang balay nasulod sa gideklarar nga danger zone. Ma-relocate po sila, mahatagan po aning permanent relocation nato. Tinood yun sa councilor, bali nagi na sa atong code of policy na kanang home base. Apil po na sila sa mabalin. Gipasabot man na sila jury sa mga meetings nga mura magunig sakinan ni atong relocation, no? Murag bus ba nga dili magdungan tanan. Kailangan sila magbalik-balik. So medyo kining labi na nga nagdungan na ni karon ang sa Iligan Bibesta. Makahatag yung assurance ang atong kining shelter committee nga magsugod sa mas medyo paspas na ni kay mo man ang atong gipaabot kining kay aside sa kay halos nagsalit mangud ta sa bayanihan, aside sa diocese, aside sa Jimmy Kapuso, pero ang kasagaran na natagaan og kining murabag sentro sa istorya permi kining atong bayanihan kay dako man gud siya nga relocation. Karon nagsugod naman gid ang atong Iligan Bibesta. So mo ni ikaduha pod ni ikaduha nga pinakadako nga relocation projects nga gihimo karon sa atong National Housing Authority. Sige, Lino, na ko ipangutana, no? Di, akong nakita diha, no, Konsehal Anghay o Mr. Ray Roque. Natungod lagi, sama ni atong gisulti nimo nga mura ka na siya bus nga gahakot bitawag pasahero. Nga dili madungan tanan. Gani, paghakot niya na, ang first rate, dili gyud kanunay irapol, pagid, irapol. Irapol. So, buti pasabot mga higala, especially ang kato mga biktima sa Bagyong Sindong, ato ning sabton, nga pananglitan, ang kanang pag-award na karon sa balay tungod sa kadaghan pangkapaabot ni ane qualified gayod. So i-raffle ka na siya. Pag human og raffle, kung natungnan ang mga pangalan, then natural kato sila mo transfer. Ang second batch na po karon mo ra gyapon sistema, i-raffle na isab diri, mo na po mobalhin dito. So manghinaot ang labi na ang kato mga biktima sa Bagyong Sindong. Anyway, total naa naman ang inyong pangalan diha sa master list kintahay kung kinsay tagaan. Medyo gamay na lang kayong panahon paabuton. So mo na atong nakita isab diha sa naghisgot man sa danger zones si Mr. Roque. Naa mga areas nga danger zone jud. Gani nahimo pa gani nagkontrobersiya kay natural after pagkahuman jud plastada na tanan linaw na namalik ang uban dito, although gideklarar ka na sa Mines and Geosciences Bureau nga danger zone. Apan, wala man sila did-i dito na mupuyo og balik sa ilang mga panimlay. So gibuhat sa atong sangguniang Banglusod, gi-remind lang ang katawhan dito nga gipahibaw lang sila, wala sila did-i. Now, ang katong mga totally damaged dito sa mga danger zones, unsa may mga lakang ato aron maulian o ma-replace katong totally damaged nila nga mga balay, Mr. Roque? Mo lagi na sa atong code of policy, sila gid ang atong ginatagaan og kining pagtagad. Mao kani ang uban sa ila na ipailuna na dito sa relocation projects. Pero di ko malikayan kanang uban lagi kay mabalik kayo, no? Gani sa mga previous nga meeting, dunay gihimo nga murag sort of laka nga kanabang di lagit sila tanto nga moabot gid sa suba uban papirmahan og kini mga kasulatan. Pero along sa atong shelter nga activities, siguro angay may baluan nga dunay gi-create karon si Mayor nga kining task force
building back infrastructure projects, no? Doon na karoy lakang kay dunay gigahin ang atong national government og pundo, kuha ko masayot mga 11 billion na. Dunay mga projects nga nakalaan gani wala gid na siya, confirm na siya. Kanang mga projects nga pag-implementahon sa atong DPWH sa ubanan na ang local government, mao na ni siya ang mga river control, no? Mga river control nga diya mismo sa Mandulog, no? Diya sa padulong sa Hinaplanon kana diha kana sa may bridge, dunay itukod diya nga mga river control. So mao ni siya ang mga long term nga solution. Kay dili gyud malikyan kana bitong issue bitaw nga ngano man ko papuhaon nga ako maniluti. It's a private property, no? So dili gyud pwede nga makilabot ang syudad, it's a private property. Gani so sa mga nisgutan nato nga well, kung mo insist gid kag balik diya kay imo magin ng katungod, imo magin ng luna, bahala gyud pasabot na sa imo nga danger zone na. Kung mulukad kag mga pasuga o ang mga gani mo execute gid ka o kini nga waiver, no? Nga one kay di man gud balik yan kini man gud nga issue. Pag-refer ani sa atong city legal office na ingon gyud ang atong city si Attorney Salazar nga kini mga pribado wa gi mahimo ang atong atong syudad kay it's a private property, no? So Sila magitagiya. nya ni tukod sila balik. So dili pod mahimo siguro pod nga kung mulukat sila o kining balik silang kuryente, dili pod mahimo nga dili maka-issue nga atong national government kay ilang man katungod. Mo na ang gipa-required lang sila kining murag waiver. Waiver nga naibalo ka nga kanang imong gibalayan balik dia sa imong luna, danger zone gyud, nagi-declaration na sa MGB, pero nibalik ka diya. So mo isip kag waiver nga walay masad-an po kundi ikaw lang. Mara nga na kay di magid madakyan kay legally they're entitled, no, sa ilang katungod, no? Kay ila man ang lote. Nakainomdom na inoon ko lang katong dito sa Cagayan de Oro na nahimong controversial kayo si Imano. Kay mingon nandiyan nga nag-declare naman amo namang gipebalo ang city government nga danger zone ang area ha. Onya nganong wala man kuno badlongan ni Mayor Imano dito sa Cagayan de Oro ang mga tao nga mobalik og puyo o mupuyo ditong lugar sa unsa to nga Isla Grande ba to? Murag may island dito nga dako gyud kayo sa na damage gyud dako kayo sa Sindong, no? Moto gyapon siguro most probably inanan siguro gyapon ang sitwasyon sa Iligan City kay at least aware ang mga tao nga mobalik mo diha pero danger zone gyud na. Busa lagi impact atong nilabayng duha ka semana medyo nagkaguliyang dito sa City Hall sa Cagayan. Tungod kay gipaabot ko no ang warrant of arrest. Suspension kato. Busa lagi doon ay murag parallel din sa ato kung sila lang ito kay mo na nahitabo dito ni Mayor Dongkoy Ivano. Ujabo pa ni nahitabo diri ni Mayor Lawrence except na wala gihugon-hugon nga naay suspension. Anyway, manghigala ato ning nahisgutan ato ni tungod sa katuyoan nato nga malandagan yun, no? Kung unsa di tinubdan ini nganong nahimo yun ning pinakadakong issue ni atong last year o gani ka padayon pa karon. Anyway, manghinaot ang pinaagi ni atong programa manghigala labaw na labi na ang katong mga sendong survivors nga malandagan jud ang tanan. Apan sabi pa ta magpadayon manghigala na minaw kamo sa atong tulumanon. BDM mas maayo boss. O pasabot binuhatan daghang matabangan. Ug Belmonte di og Marso. Ang mas maayo boss naglangkob kanila ni Maglinaw Orlando. Mr. Clean walay kontrobersiya. Abragan Bong iliganon tinuoray nga mo serbisyo ilabi na sa mga senior citizens. Salsos Joe, Mr. Housing. Padayon ang housing and resettlement sa urban poor ug ubang pang mga sektor sa Katilimban. Magaro Noel, alang sa malahutayong kalinaw sa Katilimban ug sa Kabukiran. Ang High Ariel, Mr. Educator, Chairman sa Committee on Education. Ariola Bayani, alang sa moral recovery o inisyatibo niya sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center. Yang Marlin,
naglaban sa katungod sa katawhan, inspirasyon sa kababayinan, Ovialio Safeno, Mr. PhilHealth, Dr. Samasa, Busico Alfredo, ang sinati ug ang eksperyensado sa sangguniang panglungsod, Oteniano Roy, Mr. Livelihood, Xiao Frederick, masaligan, masandigan ug masangpit sa katawhan, nilabi na sa negosyo ug sa sports, Sweet Michelle, tingog sa kababayinan ug pagpreserbar sa kultura. Mao kini mga higala ang naglangkob sa BDM Mas Maayo Boss. So ato ning padayonon mga higala ang paghiskot-hiskot labi na ang kaning kabahin sa pabalay sa mga sendong survivors. Okay? Ato bisita Lino, ato paibalo mga atong Housing Resettlement Officer si Mr. Ray Roque. Na-mention na niya ang katong sa Jake Bayanihan Village sa may Santa Elena. Na-mention na po niya unsay updates katong NHA housing project diha sa may barangay Dalipuga. Unsa pa ilaing housing relocation sa atong mga sindong survivors, Ray? Para usab masayo no ang atong mga katawhan, atong mga sindong survivors labi na sa atong mga home base, sa atong mga IDPs nga nakaron sa mga kanang gitawag nato mga ilang bunk houses ug uban pa katong mga temporary shelters nila. Ang atong sendong permanent nga mga shelter counselor nikabat ni sa 14 ka buok, no? 14 ka buok. So ako na lang i-enumerate, no. Una ang atong sa Bayanihan sa Iligan sa Santa Elena. Ikaduha ang atong Kapuso Village sa Barangay Mandulog. Ay katulo ang Dios Caritas East Village sa Barangay Luinap, giwan sa atong Diocese of Iligan. Ay kaupat ang Red Cross Village sa Barangay Dikilaan. Ang ikalima sa Caritas Village sa Upper Tuminobo. Ang ikaunom ang St. Michael Heights sa Mimbalot, Buron usagaton ka diocese nga project. Ay kapito ang Iligan Bay Vista Village sa Dalipuga, gidevelop sa atong National Housing Authority. Ang ika-8 kay ang Upper Hinapanon Village sa Barangay Upper Hinapanon. Napani sa Manila ang mga papilis niya ni gi-work out pa sa atong National Housing Authority. Asa dapit ni Upper Hinapanon? Kanang gimo nila nga Wago, no? Wago. Patpulong sa taas, no? Okay. Dunay area diha. Dako dunay siya 19.2 pero dunay portion ani dakong portion nga digi sa ma-develop kay naman ni sa mga dagko nga bato. So portion lang gani. Dunay atong existing kining sa Isla Verde, Abono, no? Dunay gitukod og balay ang kining Caritas. By the way, kining CRS, kining Catholic Relief Services. Ang ikapulo kining Red Cross Shelter Assistance. Kining Red Cross Shelter Assistance aside sa Red Cross Village sa Barangay Diculaan, na sila gitang butang ng mga on-site. Kana makita ninyo mga puti nga mga balay nasa Hinapanon sa San Roque, mo na gitawag nila Red Cross Shelter Assistance, no? Gitukod nila. Ay kaun si kining atong umabot nga LAFCOD Finlax Village. Ang nagbudget nga ni atuli ang taga Luxembourg, no? Ang kining LAFCOD usa ni siya ka NGO nga nag-offer sa city nga sila mo provide sa lote. Namutang kini sa barangay dito Kalan. Ang ika-12 kining bago lang nagsabot ni Pastor De Luna ang atong Nehemiah Village. Next week isugod na naman ni clearing para dunay may tabo nga signing of agreement. Nya napo diri ang atong kining sa DSWD kay makonsider magyapon nato ni kining mga permanent shelter kining NASA neighborhood shelter assistance kanang gagahin silang mga budget para pag-rehabilitate, pag-reconstruct sa ilang mga balay, no, kung asa sila dapat mo plasta. Ang ikalas kining sa diocese relocation projects na imutang diya sa Dalipuga. So ato lang ipaklaro pod councilor nga dun aside sa kining atong relocation projects, dun natay gihimo nga action plan kining sa mga transitory, kining sa mga bunk houses. Okay. Kaya kining mga bunk houses, napaglapo ni sila, no? Nakapuyo diya. Gani dunay among imuon nga lakang nga amo na pud gibuhat bag-ulang pero buhaton nga po namo sa pag-convince sa ila nga mo-transfer na dito sa Bayanihan kay na may 200 ka buok nga natukod na nga mga balay. So ang among gi-offer ni sila katong nasa Luinab Gym 1, no, napay 30 ka buok nagpuyo diha. Kini sa Raspi sa Luinab gyapon kini likod sa eskwelahan dunay 27 ka buok, napod napuyo pa sa Ate. Sa IBGT napay nabilin, no? Kay dugan na nato nagitaget ng IBGT nga ibalhin unta, no?
Mamong gini kasagaran makita gyud pag ang perception mong sa mga lumalabay katong dili taga iligan. Nganong napaman ni sila? Meaning nganong napaman ni tent, nganong buslot na kayo in town ang tent, nganong wala pa man ni ma-transfer in town sa syudad sa iligan? Inana bitaw ang perception. Labi na katong dili taga diri ba nganong naapamanan sila? Mula bag in effect nga nagpasagad daw man ning gobyerno sa iligan oy. Ang guba na kay na ilang tent diha nganong di pa man ma-transfer nganong so may inungdan na ray. Sa pagkatinuod councilor, mo gani atong priority, no? As far as kanang pagwan sa ila paghatag o kining ayuda, sila ang among ginatagaan og focus una last year. Sila ang among gitagaan og unang pagtagad nga walhin dito sa Santa Elena. Ang nitabugod sa 100 kabok nga kanang among gikumpensar, doon nagi mga 20 kabok kapin nga nagpabilin. So may rason. Kaya ang ilang gusto nga dito sila sa Dalipuga. Dalipuga sila nga gusto. katong nga time wala pa magod ng Dalipuga para develop. So amo gi-offer ang kining sa Santa Elena. So mo na amo na po sila balikan ng utro kay doon na magibalay nga mabalinan, no? Gani akong plano gani sa kining sunod nga meeting, mas may siguro himuon na to ang comparison, no? As far as kining sa ilang puhon nga kabugaton sa pag-adto sa mga projects kay kung imo itandi mas duol gyud ang Santa Elena kaysa sa Mapalad, no? Sa Mapalad lang daan matriple ang imong pliti compare this sa diri sa Santa Elena, no? O wala gid nila makita nga ang Santa Elena so far mao gi naagi mga balay na nanay ongoing nga mga infra namang gyapon ang sa Dalipuga. Mo nang amo ni sila balikan, no? Kay mao lagi na dili nato sila mapugos kay bimi natong meeting gi-offer na ginato na sa ila, ipasakay pa ni sila sa atong mga sakyanan para pagbisita dito. Mag-ocular sa inspection sila. Oo, actually gigahin ginato ang sakyanan sa atong dakbayan, gisuroy gini sila. No, gipaadto dito sa area pero nanahimo ganin ang issue nga ngano kunong gihimong tourist spots kuno ang katong kuan. Di na siya tinud actually councilor kay mo gina among nakita gina sila nga sila gid dapat unang tagaan pagtagad pero at least mao-ocular nila inspection. Unsay balay among adtuan, unsa ning balay akong balhinan, di ba? Sa 100 plus nga actual nga napuyod sa una, mga 28 na lang kabuk sila ang nabilin diya karon. So nagpadayon gyapon ang atong laka nga ato gid sila ma-convince nga mabalin kay dili tinuod gyud nga walay kabalinan. Namili lang gyud asa sila mabalin. Mas may siguro na mapaklaro atong iklaro na sila, no? Usapon na ni sa atong ginataga-patagad karon kining daghan kayo nga nagpuyo diri sa Palao, no? Kini kang sa atong kang Vice Mayor property nga day. Ato lay paklaro nga kining property kang Vice Mayor og labi na kini sa atong congressman. Ang IOM ang naghangyo niya ni nga kung pwede mahimong IOM International Organization of Migration kana siya ang sa UN sila gid ang naghangyo ani nga magamit ang maongwan mo tong na may bakante nga luna si congressman diya sa sa San Roque og doon na po'y bakanting luna si Vice Mayor mo nang upon the request of the IOM gigrant ang maong kining area mo nang kinilandan kang ding property dagan-dagan ang nagpuyo diri ang amakan houses provided by CRS Catholic Relief Services. Pero dili na permanent ha? Dili na sila forever mo puyo diha? May kondisyon na na gipirmahan nga kasulatan gani ako nag-prepare na kasulatan gitugutan for 1 year mo puyo diha. Murag transitory kung sa pre-departure. Pre-departure kay ni-provide man ang CRS libre. Mo nang pagbalhin nila diha ang kanang ilang mga amakan houses ilan na pud na, no? Ilan na pud na except atong mga bank houses nga mapabili na sa aton. Asa man sila i-transfer palitan kaning mga nakang Henry Dean nga property nga mga IDPs o kana kang congressman, asa man sila i-transfer? Duha ka area ang nawan nato kay karong Bachinko dunay pipila sa ila nga mobalhin sa bayanihan, no? Ang uban sa ila napaabot sa kining sa Bibista sa Dalipuga. Pero balikan gyapon na sa istorya kay nahulog man gud nga ready na man gud ang mga balay sa Santa Elena, no? Mo na nga unta amo sila hangyoon nga mo abot na lang aning sa Santa Elena, no? Kay di mo gud malikayan na mao lagi kay nagsugod na maguning sa Dalipuga. So nakita na bali ba nga sa ni kini ba nga doon na sila mapilian which is tinud gina nga makapili gid sila. Pero di mo gud malikayan kay pag-maintain sa usa ka bank house dako kayo siya og konsumo,
no? Maintenance sa kuryente, sa suga. Ang gabay na niya ang city, di ba? Ang city may nagbayad na ni. Mo nang during sa meeting sa Bisaak, doon ay recommendation nga mas mayo na lang na kining budgeta nga igahin sa patubig sa wan. Gamiton na lang ni siya para silbi pagbalik nila dito sa mga permanent shelter, no? Kay Forever na ila. kay nanaman ko yung mga permanenteng balay. So ang angay lang balhinan dito para ang budget nga malaan dia sa mga bank houses mabutang na dito sa mga permanent projects na to. No, so mo na ang plano karon mo nang doon na gihimo nga plano nga from January to March amo gid sila hangyoon nga mobalhin na dito sa kining sa Santa Elena. Gani mao puning usa ka major issues sa Cagayan de Oro. Kay dili tinud ng storya nga wala na bangkaw sa Cagayan de Oro. Naaraga po na problema dito. The same problem gyapon sa Iligan City. Gani ang ilang gibot ito is nana sila patakaran dito. Ang ilang patakaran dito kay no subsidy. No more subsidy. Wala nang gihatag nga subsidize. Sa ato diri naarga pon sa balan ako sa SWD naaga po murag gihatag nga mga pagkaon. Pero during sa meeting na mo, gani usa ko sa ni propose nga ato na sila hangyoon nga mobalon na dito para kining budget nga igahin ato na lang ni ipabalo sa ila dito in a form of rice baka kay mismo ang OCD kining Office of Civil kining Defense o ang DSWD na sila ipangatag nga mga starter kits. Ang OCD na sila kani nasugdan na namo. Nasugdan na namo dito sa duha ka diocese, no? Natagaan ang mga diocese, Habol, Caldero, no? Buwan pa man gitawag nila starter kits. Nya ang sa DSWD napo sila food packs, mga pagkaon. Mao bitaw na nga kining sa mga himuon namong lakan sa pagbalin sa ila, amo ang iyon ng OCD DSWD nga marang kasultod ipabalo na lang ni sa ila, no? Kay it's a reality nga dako gyud ang maintenance sa kini mga bankhouse nya dili ginato maon ba nga ma-assured nga maprotektahan sila kay gani temporary ra magid na ang ilang mga amakan kana mga amakan temporary ra magid na, no? Daghan mo gyud gawas nga storya nga dili kuno maayo pa kuno puyan sa bayanihan pero sa pagkatinuod naginahinay na kini, no? Kung makabisita mo karon dito sa Santa Elena nabrihan na ang main road ugma 9:30 dunay groundbreaking dito nga may tabo kay dunay may 7.7 million nga gi-budget da sa water supply, no? Para diha sa apil lang Santa Elena of course, no? Kanang Santa Elena nga subdivision kay dunay usab sa iyang main nga tubo pero dunay uban na mo padulong dito sa atong bayanihan sa Iligan. Mo nang dunay groundbreaking sa patubig ugma, no? Ato ipaklaro kana siya it's initiative by DILG nga gisubsidize sa atong city government nag-create og Watson nga council kanang Water Sanitation Council apil ko diha. So dunay mahimo nga groundbreaking tomorrow sa patubig diha sa Santa Elena. Before ta magpadayon Lin, mananggid lang ko nimo Lin, ikaw na gyud. Dai schedule ang atong magtampa biyayong sa Kaimsog karong buntaga. PhilHealth distribution, no? PhilHealth indigency card distribution dito ni sa karong buntag dito tas barangay Bagong Silang. Ganit mas probably to dito karon sa Congressman Bart Belmonte na dito ang grupos BDA mas maayo boss. O nya pagkahapon ako na lang gining i-announce pagkahapon do na tay PhilHealth distribution Lin diha sa may Barangay Palao, no? Diha ta sa may Jal Dunyawana Actoblios Memorial School. Karong hapon karong buntag diha sa may Barangay Bagong Silang, no? Barangay Bagong Silang diha sa Barangay Hall. So salamat kayo Lin, no? Dayon Domingo ikaw na gyud magprograma. So salamat kayo, salamat kayo. Sige. Na kay partner. Salamat kayo mga igsoon. Manamilit ko ninyo, no? Salamat kayo og maayong buntag. Ayo Lin. Okay. Sige. Dre. Daghang salamat Consul Ariel Langhay sa imong panahon na gigahin diri sa atong programa BDM Mas Maayo Boss. Panuwi mga higala ang takna karon dinhi sa DXIC alas 8:15 sa buntag og ato ning padayonon ang atong paghiskot-hiskot kabahin lagi ni ini mga relocation sites nga kung diin nahatagan na gyud og mga gikinahanglan dito sa Bayanihan Village sa Barangay Santa Elena. In fact gani og according to Mr. Ray Roque ang atong dinapit karon diri sa Housing and Resettlement Office nga mag-groundbreaking alang sa tubig dito nga supply. Doon na kuryente, doon na tubig, giatimana ang drainage o giatimana isab ang ubang mga aspeto dito sa pagdevelop ni anang
Bayanihan Village. Anyway, padayon pa Mr. Ray Roque, doon na lang ko'y ako lang sa ning ipahibalo diha, especially sa kinatibok ang publiko o lakip na ang mga biktima sa bagyong Sindong, nga ang kaning tanan gihisgutan ni Mr. Ray Roque diri, especially labaw na labi na ang pagtransfer ni ining 28 ka pamilya diha sa IBJT, nga dili di ay ang gobyerno mo'y sad-an ini Mr. Ray Roque. Apan ang gobyerno taas og pasensya mga higala tungod kay samtang ang uban pananglitan ang kanang sa IBJT iligan bus and jeepney terminal nga tent city diha. Sa usa ka gatos ka pamilya ang nahibilin 28. Nabalhin na katong uban dito sa barangay Santa Elena ang Bayanihan Village, apan naay 28 ka bok nabilin nga di pa mobalhin dito sa relocation site tungod kay magpaabot sila dito sa barangay Dalipuga, Mapalad, ang kanang Vista nga village. Now okay, masabta naman to sila manghigala tungod kay isab kay natural asa sila gusto mo man to ilang ipatuman gyud. Apan lagi ni ini nga punto manghigala, although ang gobyerno, ang paningkamot sa gobyerno nga ma-relocate na gyud ni tanan sila, gisuro naman gani di ay kini sila Mr. Ray Roque, no, gipapili kung asa dapit. Apan ang higala dili man pud ta makaingon kanila nga wala gihimo ang gobyerno. Sa kamatuoran, ang paningkamot sa gobyerno nga maplastar yun sila. Apan lagi tungod sa ilang mga personal nga mga hunahuna mga higala nga nung di sila gusto mobalhin, ila po ang katungod. Apan ang punto din ni mga higala nga naa ang gobyerno gatabang kanila sa usa ka gatos ka pamilya ubay-ubay na gyud nibalhin 28 na lang sila nabilin. Gani ang uban diha nga nahimutang karon sa Bayanihan Village, murag okay namang lakaw, no, especially na ako'y kaila diha nga gatrabaho. In fact, siya ang unang gi-awardan ni atong 23 ka balay ba to, 33 ka mga balay nga gitukod sa GK na voluntaryo isab naghatag ang probinsya sa Lanao del Norte. Siya ay unang awardee niya dito. Plastada na siya dito. Now, kabahin ni anang uban nga dili pa gusto mo balhin. Ang akong manghigala ato ning sabton nga ang gobyerno na adiha gaatiman kanila, gani gihatagan na gyud sila gigayon sa pagpili kung asa sila. Apan nagpabilin sila diha, ang dili man gumaayong tan-awang manghigala sama ni atong gisulti ni Konsehal Ariel Anghay nga naara ba gyud siya sa bus terminal. Murag na display gyud diha bitaw. O kana manghigala ang nahulagway gyud diha nga ang dakbayan sa Iligan wala kini sila atiman na. Og labaw na nainumduman ako Mr. Ray Roque nga gapadayon pa man diha ang subsidy diha. Matag karon og unya mato pa diha mga pagkaon, food items o uban pa. Now dili man po tingali kini manghigala nga magpabiling ingon ani na lang gyud hangtod sa hangtod manghigala, because somehow undang wala gyud. Dili pwede nga ang gobyerno mag-subsidize na anay balay i-subsidize pa ang pagkaon. I think no government, wala gobyerno sa kalibutan nga magpabili niyon ana. Na manghinaot kita manghigala nga especially ang katong kinatibok ang diris dakbayan sa Iligan nga sabto nato ni nga ang gobyerno dili mulahutay kung ingon ana. Somehow busa bitaw gitawag kini karon nga period sa recovery, rehabilitation and reconstruction. Dili lamang sa mga infrastruktura sa gobyerno, dili lamang sa tanan-tanan diha nga angay iuli mo barog, apan labaw na ang katawhang biktima gyud. Kung baga sa in English pa Mr. Ray Roque, move on sila, mag-move on sila. Now, atong ipasabot yung mga higala nga dili kini ingon nga kitang tanan nga simpatiya gyud ni atong mga biktima gyud. In fact, kitang tanan biktima. Although ang uban to a lesser extent, ang uban katugong nagrabihan. Now, kung dili ta magtinabangay ni ini, dili ta mo cooperate sa gobyerno,
wala gyapon may tabo na to. Gani na atay panultihon nga nagkaingon, tantong pili-pili. Di adto na ka mabilin sa pinilian na. So that's why atong iahuwag manghikala. Akong makahinumdom po ko kani adto na panahon ni atong armadong konflikto manghikala. Dagang na makwit dito sa eskwelahan. Now, pagkalinaw-linaw na, stable na, peaceful na, ang Philippine Army maugay nag-auhag sa mga evacuees dito sa mga kaeskwelahanan nga pamalik na gid mo sa inyong balay, pabalonan mo, peaceful na dito, magpultang pa mga seguridad dito. Tungod kay ang punto magod ni ini mga gala, gawa sa gigamit kang katong mga classrooms dito, mubalik sa normal ang pagpangiskwela sa mga bata. Mao kanay buhaton mga gala unta diri. Og of course, bisan pa magmaputol na ang supply dito nga ihatag sa gobyerno, pabalonan ka na. Tungod kay dili lagi forever nga ang gobyerno magsige na lag hatag o konsumo rito. Dili po na pwede tungod kay di ana may mga balay. Gani gipapili pa na dili man ni pag inyo pag kontra dito mga gala. Apan ato kung sabton ang atong gobyerno na naningkamot sila, gipapili, gipaplastar, gipapili dito, gisakay truck, gipapili. Pagkahuman niya na, kung musugot na mo diha, pabalonan, tagagbugas, tagag mga starter kit, kaldero, tanan-tanan dito. In other words, mga gala, sama ra na nga sa mga batang gagmay, puya, kaanam-anam nagkadako, pila ka tuig, lutaso na sa gatas. That is the same principle. Well, anyway, mga higala, okay, pang demokrasya, dili yung kita gihapon kapugos nila. Anyway, di amang yun si Mr. Ray Roque mga higala, ato na lang ni ipadayon. Now, nakita na ko diri nga, purti naman yun din, daghana, 14 naman yun din nga mga relocation sites. Now, kung pananglitan, ang beneficiaryo, ang katong biktima nga angay mo dawat, magpaabot pa siya ni ini ang kaning uban nga mga relocation sites nga mahuman nga sama lagi mag-shopping tam ngigala mamili tag subdivision asa tam muyo na ang kaning uban din wala pa kay matukod. Gani atong pangutan-on karon si Mr. Ray Roque kung kining tanan-tanan ang estimate nimo, din lang ta mo ingon timetable kay daghang mga factors diha nga makaapekto sa usad sa pagtukod ni mga panimalay. So sa estimate nimo Mr. Ray Roque kaning atimanon at tukuranon nga balay nga 300 kapin unsa pa ka kini kadugaya ay ha ma-realize gyud. Kining atong bayanihan ongoing na magkikini karon tuiga lagbit mahuman na kini kay ongoing na magitanan. Ang kining sa Belbesta sa ako na ibalan sa National Housing Authority 18 months kini, no? So mga 1 year and 6 months pa mahuman. Mao na ang trust na mo karon sa gibuhat sa atong buhatan sa housing ang paghatag o kining priority kung gusto dapat ngayon nga unang tagaan pagtagaan. Mao nang amo ni una gi-offer sa mga nasa mga bank houses kay dili man malikayan. Ready na magud ang atong bayanihang village sa Santa Elena, no? Daghan lagi mga issue nga nigawas diya sa Santa Elena, pero ang ato lang nakita nga kayuhan diya kay nagtinabangay gyud. So kung di magud malikayan kay mao lagi nga pimikulan, lapog pimi didto, pero ongoing gyapon ang trabaho. Og nakinundong gani ko katong usa sa gi-develop sa atong dakbayan katong regular na tong project dito sa Kalubihon, Dalipuga, no? Dunay atong gigahin ato sa una katong naigo sa sa atong drainage, Salabo Creek drainage nga dunay mga 200 kapin ka bubong nga gibalhin dito sa Kalubihon. Gani sa pagkakaroon gareklamo gid sila, no, katong dito sa Kalubihon kay layo kayo kay gikan sila sa Barangay Saray, gibalhin sila sa Dalipuga 12 kilometers away. So ang problema nila karon ang adlaw-adlaw nila kay siyempre once nga mahilima sila, ila naman ang kaugalingon gasto kanang pagpiti-piti. So kung maghimo kita pagkumpara sa pagkatinuod yun, mas duol yun ang Santa Elena. Ang pliti sa Santa Elena triple nga pliti padung dito sa Belbesta.
Mabitan nang manaywa nila makita. O di pod mawan nga nanamagod na nanadiha ang mga balay nga amo sila gipasabot nga tan-awa ang kahimtang sa inyong pamilya. Kay di mo gid malikayan ang panahon karon naglanlain, nagkasakit nga namo sa mga transitory. Mabitan lang ginatagaan gyud pagtagad namo kina sa mga bank houses nga mobalhin. Kay kung di sila mobalhin nan mapugos gid ang committee nagtagal pagtagad katong nagpaabot nga mga home base katong mga renters mamo na nga nag-set deadline mamo na nga ang nakita mo gud namo diri nga ang uban lagi nagpaabot sa dalipuga pero wala pa man gud mga balay dito gani kung muiskot kita pagtugod sa balay apil na diya klarohon po nato mismo kato pagbitin ako sa NHA klarohon po nato kung kano sa mabutan ang tubig o kuryente dito. No, kay dili naman balay ang tukuron, apil man ang mga amenities. Kini sa Santa Elena, nag-anam-anam man sa akong gingon kanina, kung gusto gid maklaro gani during sa meeting namo sa Watson Council, ako gihangyo ang chairman nga ipatambong tong mga camp leaders sa mga bank houses para makita gid nila, no? Ako gina ng CSWD nga magamit ato atong bus diha para mahatol sila dito para makita din nila, no? Mamangingon nga to see is to believe, no? Namo pa issue gud nga ni gawas diyan sa Santa Elena kanila laging ipa-required pa sila o kining sweat equity, no? Ipatambong-tambong pa sila sa mga seminar. Ato sa pagkatinuod ang atong gawad kalinga, ang atong major partner sa Tundakbayan, kanang ilang ginabuhat nga mga seminars part na sa ilang kanabang programa nga simple kisagoy social preparation. Kisagoy muna social preparation. Kisagoy ganahan nga mobalhin ka sa usa ka lugar nga gubot gapon. Mas maayo nga kita nga ginikanan di na tay obligasyon nga kung mahiluna man ganit ta sa bag-o nga komunidad, ang komunidad nga kanabang hapsay ug dunay pagmahal sa mga silingan. Mao na ang tulong sa atong gawad kalinga. Nga kanang gingon nga sweat equity sa pagkatinuod apil gyapon na nga mga requirements gani dito sa ato mga diocese nga gipanghimo diocese projects naga po nang ilang sweat equity ug napo na sa mga sa GMA napo na siya kay kini magong pagtukod og balay bayanihan maguna di ba kanang dong ka kana ganing maghimutag natay buhaton nga improve sa atong balay di ba ma-appreciate nato kay kita mismo ni nagpahina no so kana siya form part na siya sa kanang kanabang maon ka ba murag na kay acceptance ba sa project so gwapo mo po na niya nga mga kaliukan. Ganun lang, among gisabot karon ang gawad kalinga nga sa pag-raffle na to karon 25, kung wala man gani makumpleto, kailangan ilagi na ipakumpleto. So doon na sila pirmahan nga kasulatan na ilagi ikumpleto. Kaya namo ko ni gitawag nila mga sessions nga sa gawad kalinga kalagay. Ang tumong gid na para to have a better no kini bang community no nga ang inyong mga anak at least nasa lugar nga kanabang ruhay ba no o digid balik kayo sa pagkakaroon normal gina sa lin normal gina sa asa ka nga relocation digid balik kayo sa pagkakaroon gud tungod kay nagkalalain man gud nga mga batasan nagsulod no so digid balik kay nagi mga problema gani from time to time si Kapitan Alikaway magpilag text ako magsulti nga nay mga problema pero ang gibuhat karon sa gawad kalinga nga gi-form into kapitbahayan sa ila para dunay pag hiniusa sa paglihok no dili man na sila makalit diretso anam-anam na pero eventually mahimo ra gyud po na sila hiniusa nga komunidad nga nagtinabangay. Busa maka hinumdum niyo ko Mr. Ray Roque. Niya tong usa ka karpintero bitaw. Karpintero nga kanunay patingogon sa radyo. Ngawa niya masabti ang konsepto diha sa gawad kalinga. Tungod kay ang konsepto sa gawad kalinga mga higala nga volunteer ka. Kung makadawat ka balay, imoha, nga gitukod sa laing mga tao, buti pasabot ang sunod nga balay nga tukoron para sa lain na pong beneficiaryo, mutabang ka dito. Pasing tanto nimo as in pawis, singot, sweat, mura na'y puhunan nga gika-contribute niya itong beneficiary dito sa gitukod nga balay nga iyang nadawat. Although, dili siya nagpasingot dito, apan sa sunod nga balay nga ihatag nga isab sa silingan iya tong tabangan pagtukod tungod kay sa ingon ang paagi mabati niya ang iyang balay nga tabang siya pagtukod
Apan ang katong karpintero nga kanon ipasundayag diri sa radyo mga higala. Nasara na to, kaperte dahil gadawat na siya. Apan pagkita niya dito sa pagtukod sa Gawad Kalinga ng mga balay nga naay ubang nga cash for work dito. So gusto siya mo balhin dito sa cash for work tungod lagi kay cash man lagi. That's why ang problema din is mga higala, dili ang gobyerno. In fact, ang katong recipient ang mudawat mo problema. Sa maragyapon sa giingon ni anak nga naa na ready na ng mga balay, konkreto nga mga balay, pinintalan nga mga balay, apan di pa gusto mo balhin tungod kay magpaabot pa sa uban, ba pa man air condition katong dito pikas, di na matabo. So that's why bitaw ang gitawag diha bayanihan village. Ang bayanihan village mga higala gi sundo gi pattern kana dito sa tradisyon sa mga Pinoy nga kung bayanihan gani voluntaryo magtinabangay. That's why ang effort na lang diha sa mupuyo mo nalay gikinahanglan ang pag-appreciate nila nga at least na ay balay nga kabalhinan nila kana isab importante isab kana o kani mga seminars nga gipanghimo diha dili kana tungod kay istriktuhon ang recipient apan puhon-puhon kung ang inyong kasilinganan diha magkaila mo, magkasinabot mo, doon ay pagsinabtanay, so bintaha na nga matang sa community nga diin mo mahimutang. Muna tuyo sa gobyerno, dili kay ingo nga lisod-lisoron katong mga sendong survivors. Gani mga higala, usaman doon na ang konsepto sa kining Gawad Kalinga. Although doon ay mga factors sa Mr. Ray Roque nga nung nalangan. Usa, unang-unang yung mga higala, nga ang salapi gikan sa gidonate diha gikan sa San Miguel Corporation 500 million kato apan katunga ray gipadala diri sa Iligan tungod kay ang katunga gihatag man isab dito sa Cagayan de Oro City. Ang pagtukod ni anang housing diha sa Gawad Kalinga, ang kwarta dito sa Gawad Kalinga, wala diri sa lokal nga kagamhanan. Now, sila ang ga-implementar, ang Gawad Kalinga mao ga-implementar sa pagtukod ni anang mga balay. Ang sabahin sa lokal nga kagamhanan, atong pangutanon Mr. Ray Roque kung unsay counterpart sa lokal nga kagamhanan kabahin ni ining funding gikan sa San Miguel Corporation ug unsa poy counterpart sa lokal nga kagamhanan. Kanang sa Wadlid, actually sa bayanihan, ang mga balay gid majority nga gigamit sa Gawad Kalinga ang sa San Miguel Corporation. Dunay mga nadungag kanang 102 nga gitukod sa PACE gikan na sa budget sa city government, pinagi atong gikan sa DSWD nga pundo. PICE Institute of Civil Engineers. Civil Engineers. Sila ang nagtukod, ang naghatag og budget ang atong city government, pinagi atong pundo nga gigahin sa DSWD. Og doon na po additional nga 200 ka balay nga gitukod sa Habitat for Humanity Philippines. So aside sa Gawad Kalinga nga balay, doon ay ongoing nga mga habitat nga balay nga gitukod gani. Doon ay pipila na niya mga 100 plus nga ganaton over na 125 og doon na po ongoing nga ilang gitapos, no. Kining budget sa city nga gikan sa DSWD gamiton ni siya sa pagtukod unya pohon dito sa Upper Hinapanon og dito sa Bay Besta kay katong nagbitin ni last week usa sa mga sugyot nga kung magamit ang budget dito sa paghimo sa mga housing, no, dito sa Dalipuga. So kini pod mabudgetan po ni siya para sa katong mga private organization nga nag-offer og mga lote, no, kay nasa agreement nga ang syudad nga pundo mo gamiton sa pagtukod sa mga balay dito sa Hinihiya nga village o katong sa Lafcod. Ang wala dito nga ang beneficiary nini katong mga sendong survivors nga aprobado sa atong Bisaak. Nalang ko idalikat siguro Len kay importante ni siya nga butang anay masayron unsa ang pamaagi nga maangkon ang mga balay. Okay, no? Yun na, dunay among giduso nga
usa ka draft agreement gani niabot na sa among balik sa among buhatan. Usa ka draft agreement nga gi-review sa atong city legal officer si Attorney Salazar, o kini amo ni siyang i-discuss pohon sa karong umabot nga January 24 sa Liak, no. Dunay meeting ang Liak karong January 24, regular meeting na sa Liak. So agreement between the city ug katong beneficiary, no. So ang pinaka unod dia sa mga agreement is 3 years nga use of rock. But pasabot libre. Pagpuyo dia libre, libre tanan. Except siyempre ang tubig nga konsumo kuryente. No? Ang pasabot nga libre ang balay. No? So after 3 years and faithful compliance sa mga occupancy rules and regulations, unsa man yung occupancy rules and regulations? Ang occupancy rules and regulations mao nga dili ibaligya, dili iprinda, dili ipaabang, no? So mao ni mga tipik nga mga bugat nga mga requirements kay ang tumong yan nga dili ba ma-abuse, no, ang tabang sa atong dakbayan ug sa national ug labi na sa mga donors nga naman ko'y one ko na panghitabo sa atong mga housing program nga gigahinan og balay, tapos pag pila ka bulan sa katuig baligya kanang mga baligya sa mga rights. So doon na sila pirmahan nga kasulatan nga after 3 years kung makita nga ni comply sila faithfully sa rules and regulations, pwede na nila hinanayan og uli ang presyo sa lote. Okay. Walay labot ang site development. No? Walay labot ang site development. Except siguro kini pagaisgutan pa kini sa with the National Housing Authority kanang sa Iligan Bilbesta kay naandan mo guna sa National NHA nga appeal ang site development. Pero as far as the city is concerned, kanang mga site development labi na diri sa Bayningan kay paklaro sa DPWH, libre na siya. So pag ulian nila ang lote installment basis at the maximum of 25 years to pay without interest, no? So kung makaya nila bayaran within 1 year, mayo. 5 years, 10, 15, 20, 25 years. Mao na ilang bayaran. Ang balay automatically libre na, no? Kana mga balay nga gipangbutang sa mga sendong relocation projects, libre na siya, no? Mao ginay gipaklaro sa Liak except ang lote, no? Muna ito ipaklaro. So dinay agreement nga puhon nga ilang pirmahan kay ang itabo mo ganin bago sila nibalin sa pag-raffle ana, bago sila nibalin sa ilang mga balay, doon na sila gipirmahan nga kasulatan daan, no? Both husband and wife doon na sila gipirmahan nga kasulatan nga nakabutang na dito nga dili baligya, dili prinda. Kaya ang tumo lagi yan nga matabangan og dili abusahan ang programa. Doon na po ni sila dayon pirmahan nga agreement, no? Agreement nga morning katong nasulti na ko ganina nga within 3 years puyo sila dia libre. Okay. After 3 years bayad sa sa lote. Pero ang dili libre ato balik ko na kay mamugon ni say man na misinterpret god. Pati ang kanang kuryente kanang street lights libre na siya. Pero kung ang kuryente mo sulod na sa balay, bayaran gyud siyempre normal man na siya. Asa po na sa patubig doon na tay communal faucets dia libre na. Pero once nga mosulod na sa inyong sa balay, bayad na siya. Kay personal naman ang konsumo. Okay, thank you kayo Mr. Rayro kay nindot kay ni nga kalambuan ron manghigala. Tungod kay adunay gimugna nga agreement o kasabutan tali sa mga beneficiary o katong modawat nga ini mga balay ug ang lokal nga kagamahanan ang syudad. Nga diin ang kanading mga balay dia, especially niining pagatukor nga nihinaya nga housing 3 years tulo ka tuig libre kining balay. Libre isa of course ang yuta 3 years lakip na siya. Pagkahuman sa 3 years dunay option o dili mao gyud ni mahitabo nga hinahinayag bayad sulod sa 25 pa ka tuig. Apan ang kondisyon ining libre pagpuyo sulod sa tulo ka tuig ang pagsubay gayud faithful compliance ang pagsubay gayud sa mga patakaran diha sa pagpuyo diha. So sa ato pa ang mga beneficiaries kinahanglan tumanon ni ay magsugod og bayad libre tulo ka tuig. Now sa kabahin sa mga beneficiaries katulad din giingon
nimo Mr. Roque nga ma-misinterpret unya. Pero alang kanako akong panglantaw ni ini nga bintaha na kay kini. Nga naman kay kung mopalit kag yutaron either cash o talagsar kayo ang installment. Problema pa ang pagtukod sa balay. Namintres kini pananglitan. Ang pagtukod lang sa balay daan problema kada sa tubig. Problema pa nimo usang pagpakawit o kuryente, lain po ng gasto. Samtang ang bintaha nini libre ka na tulo ka tuig, taoran pagag linyas kuryente dito, of course ang dito padawos balay imo na. Og tubig pag yun, awan ang konsumo bayaran gapon. Sa normal kay kana nga sistema mga igala. Kaya kung ang uban pa katong bisa pag katong mga dili mga biktima sa bagyong Sundong, kung tagaan na o gigayo mo intra ni ini mo apil gyud. So that's why mga igala kanila gyud nahitabo man gyud ni dinhi sa dakbayan siligan kalamidad man gyud ni gani kini alang sa uban naagyo ko nabawaan Mr. Ray Roque nga renter na siya diha sa Hinaplanon. Ang katumbalay nga iyang na abangan totally was out karon tuwa siya ni qualify siya dito apan tuwa pa siya sa bank house. So bintaha na lang na kaysa kahimtang niya nga renter siya yawa din siya balay. So eventually bisag renter siya moabot ang panahon gihapon mahatagan gihapon siya balay. So anyway mga higala ang ato diri aron gyud mahulagway kaninyo tungod kay kani manggong issue sa bagyong Sindong mga higala. Mura manggong na yagaw na bitaw nga hangtod ang papel o role sa lokal nga kagamanan lakip na ang mga ehensya ni ini nga kung hunaon gyud mga gala grabe gyud ang paningkamot sa mga ahensya sa gobyerno aron gyud maplastar kini mga biktima sa bagyong Sindong. Apan lagi tungod kay naamang gyud sayra na magyud na ninyo mga gala nga naamang gyud lahi gyud kayo mga interpretasyon lahi kayo mga hunahuna gihatagag laig hulagway ang pag-atiman sa gobyerno ngadto sa mga biktima. Apan kini karon malamdagan na kita ni ini. Grabe gyud ang trabaho sa gobyerno aron gyud maplastar ang mga biktima sa bagyong Sindong. Gani usa pod tingali ni sa mga hinungdan Mr. Roque nga na butang na gyud sa hunahuna sa mga biktima sa bagyong Sindong labi na kining gapaabot sa mga pabalay nga pabayran. Usa gyud na tingali sa objection nila nganong di sila gustong balhin. Now ato ning usbon pag hinumdo mga igala nga kini manggod kung sa ako lang ordinaryo nga tao mga igala alang ni atong wagyo balay ang kahimtang sa una wagyo balay gaabang o ang kahimtang sa balay dili ingong yung nga plastada gyud. So tingali atong hunahuna nga tingali higayon pud ni nga maka tagiyaw gyud ta labi na di ka na ma-problema sa pagtukod sa balay kay ang gobyerno may nagasto rin o ang mga international organization, mga NGOs. Now, doon na tayo laing pangutana, Mr. Ray Roque. Now, kung within this 3 years or after sa 3 years, pwede sila mo padayon o pwede sila mo balhin. Ikaduha, kung magpabilin sila, ang pangalan dito sa agreement, pananglitan ng ginikanan, ni Panaw. Di magnato may balan. So pwede ibalhin ang rights dito sa mga anak. Allowed na siya. Pwede na siya lin actually natay existing ordinansa sa atong dakbayan nga nag-govern sa atong housing program. Once nga they will sign an agreement nana dito naipatik no ang maong ordinansa o kanang ingon nga law of succession wherein kung namatay ang beneficiary automatically kisa katong eldest o pagasabutan sa mga igsuon kung kisa tong ilang ituboy nga mo ay mo puli mao nakato ang moy musunod no. So muna kita og succession no. Okay. Succession sa pagpuyo. Ang ginadili ra man gid klaro sa sa atong programa kana bang i-prenda, ibaligya ang rights mo ginay ginadili sa atong programa. Mauna na nakabutang na silang agreement nga within 3 years kung dunay mga kalapasan nga paghimo na himo no sa maong sendo nga beneficiary
automatically mapabaliwala ang kasulatan o mo undergo siya og legal nga procedure sa pagpa-evict sa iya sa bawang area o sa balay. Kay gituyo gina siya kay ang tumong sa atong gobyerno, national man ug lokal, ang pagtabang atong sa mga nabiktima in taon sa Bagyong Sindong. Kani ato'y paklaro nga katong paghitabo sa Sindong, grabe kayo ang tabang nga niabot gikan sa national government. Gani ang atong dakbayan kung ikumpara nimo sa Cagayan de Oro kaning katong gisulti nako nga billions of pesos infra, mas gibuan kayo ang atong dakbayan, no? Kuha ko masayot mga 11 billion ang gigahin nga budget nga river control ug uban pa diha. Mao na nga ato ni siya pasalamatan, no, nga grasya kini nga niabot, no, nga although katong lagi sa Sindong pero nakita nato nga dako ning taban, isa na opportunity nga makaangkon na gitag atong kaugalingon nga balay ug yuta. Ang ato ampingan nato ug atog tumanon ang mga patakaran kay laksayon ko na tabang ni, so kailangan ampingan ug kini kay kung mao man ni sa mga pamilya. So nakabutang gina 3 years after faithful compliance of the rules and regulations for 3 years, after which nagna sa option nga hinanayan nila ang lote. Gani napod sa atong ordinansa nga ang pagpauli sa lote mubase sa at cost og no interest. Naman na sa atong ordinansa gid, in fact ni-apply na sa atong mga existing nga mga kining mga housing projects sa atong dakbayan. Kay aside sa kining 14 ka buok nga mga Sindong relocation projects, doon na tay 32 ka mga permanent nga mga relocation o housing projects. Wala lang ako nabutang diri sa akong report. Ato ni ang uban yan nga mga labi na kato mga teachers professionals. Nisunod ni sila sa mga city employees village, no? Sa atong mga existing na iba na ni nanunod sa atong diri sa atong Del Carmen na kining sa Zone 3B na nisunod diha, no? So wala gid uban nga ni-avail diri sa atong Sindong relocation. Gani napud diyan nisunod gusto pud mo avail anang CNP Community Mortgage Program. So mo na atong gina-work out karon, no? So nga to lang gisgutan kayo na ang kato lang mga Sindong relocation projects nga mga offsite. So 30 pila to kabok ang kani sa kinatibok an naning gihimo karon sa Housing and Resettlement Office. Yes, actually nay 32 ka atong kining mga regular mga daanan ni siya nga mga one lane nga mga relocation projects kana sa Dalipuga Townsite, kana sa Iligan Returning, sa Habcor Habitat, no, Santo Niño kuan pa, no. So nya nadungagan karon og 14 ka buok nga Sindong relocation projects. Okay, thank you. Now, tinuod yun na, no, kay na may gilyang nato i-mention na amang mga housing o kani mga house resettlement areas manghigala nga pag-award ni ana, pag-award sa yuta dito sa mga beneficiaries abtag pila ka tuig o bulan, makita nimo nga nabaligya na ang rights o kagi baligya gyud. In fact, pananglitan na usa ka area diri sa urban poor, pero ang makita nato ro Mr. Rocky mga dagko gyud mga balay kana murag yung naagyo sa mga subdivisions yun. So nawala ang espiritu manghigala sa pabalay sa alang sa mga kabos. Mura gyapon ni gi-apply ni karon dinhi sa Sindong relocation sites tungod kay dili man ni imong pabor sa gobyerno. In fact, wa man gani diay ni mga interest manghigala, libre pag yung balay. So kumbaga kung hunahunahon jud nga naana na sayon ang paagi. In fact, ako makaingon ko sa yung paagi kay pag-construct lang balay karon, grabe ang materials, construction materials, grabe. Now, this is an opportunity unta alang ni ato mga urban poor, not necessarily tanan-tanan yung mga Sindong. Apan opportunity man gud ni ato nang himuon ni bisag kalamidad ang sinugdanan ni ini. But at least manghigala murag ang labas ni ini karon blessings gyapon ni alang ni atong mga ang kahimtang sa ona butang ta di magani kalikayan ni higala dili pagpanaway patanglitan barbarong tong nawas out nimo nailisan og konkretong balay pinturado two story kanindot na kaya ni ini complete ang paghisgotan ng higala
sa Santa Elena tinuod na mas ubos ang magasto nimo diha pananglitan kaysa uban. Dahil hindi man po ni pag-discourage nila Mr. Roque pananglitan dias mapalad. Kinahanglan for example kalubison, kinahanglan ka mo create og linya diha sa ruta sa jeep para maka-barato-barato kay kung wala habal-habal ang sakyan, di ba? So mao na manghigala. Puti pasubot kini tanan manghigala manghinaot yung mino pasalamat yung tagdako nga dial si Mr. Ray Roque diri. Aron once and for all masabtan jud sa tanan kung unsay gibuhat sa gobyerno alang sa mga biktima sa bagyong Sindong o dili lang po biktima ang kaning uban mga urban poor katong wala pay balay, wala pay mga yuta. Buti pasabot ang gobyerno manghigala gawas nga atin manunon kini mga biktima sa bagyong Sindong ang katong ang naandan na gyud nga problema, ang katong problema sa urban poor, walay balay, walay yuta. Dako di ay kayo ang gihimo karon sa gobyerno manghigala. So nang kani ini 32 man di ni ka mga resettlement areas o nya 14 ning sa Sindong. Now, dili naman tingali ikatingala Mr. Ray Roque nganong medyo ang pundo nga gagamiton ini ang uban pangitaunon pa tungos kadako di ay ini nga programa sa gobyerno alang sa mga kabos, dili lamang alang sa mga kabos apan alang gyud sa kinatibok ang urban poor. Anyway mga higala na apatay pipila ka mga gutlo mga higala ato ng hatagan o higayon si Mr. Ray Roque sa atong Housing and Resettlement Office sa city government ug panahon aron i-wrap up niya kung unsa gyud mga paabutonon pa kabahin sa mga biktima sa bagyong Sindong ug ang kinatibok ang Housing and Resettlement Program sa Dakbayan. Una sa tanan, Len, pasalamat ko sa paghatag gayon sa pag-apil sa imong programa karon sa pagpadayag sa mga update sa atong mga relocations labi na sa pagkatiman sa atong mga napiktahan sa bagyong Sindong. Ang atong Permanent Shelter Committee adunay pirmi nga meeting sa syudad no sa City Hall kini gitawag natog Local Interagency Committee. So mahimo para matagan og updates. Pagahangyo na to nga kung doon na may information nga inyong makuha. Atuli ang among buhatan sa opisina mo ay sekretariat sa Maong Liyak. Doon ay meeting ang Liyak karong 24 alas 2 sa hapon dito sa Sangguniang Panunsong Session Hall. Mahimo nga makatambong ang katong gusto gid mo kuha og sakto information. Ato lang gid ipatano Len nga kining atong gibuhat nga housing no sa Sindong tinabangay ni. Dili lang ang atong Dakbayan ang galihok niya ni kundi na ang atong Diocese of Biligan. Si si Bishop, ang atong mga kaparian naglihok. Napo diri ang Red Cross, napo diri ang Jaime Kapuso Foundation, na diri ang Catholic Relief Services o guban pa IOM, dakog tabang ang IOM, ang atong DSWD, ang atong National Housing Authority, ang atong DPWH. Excuse me, tinabangay ni mao na nga ato lang gipagahangyon nga katong mga beneficiary or soon to be beneficiary sa atong programa sa housing nga mo sanong sa unsa may himuon nga kaliyukan sa Liyak. Kung dunay isugyot mao ka nang higayon nga dunay tay Liyak meeting nga mahimo nga mo padayag kamo sa inyong mga sugyot. Ang tumong sa atong Dakbayan karon nga mahiluna ang katong mga Sindong nga mga survivors. So mao ra gid na ang pinakatumong ug ato ipaklaro nga dako kayo role ang atong Dakbayan insofar as pag-manage, pag-coordinate, paghatag og guidelines sa kining mga relocation projects nga gitukod dinhi sa atong Dakbayan sa Iligan. Napasalamat ang dako sa kining mga donors, ang Nehemiah Foundation, Jaime Kapuso, ang Gawad Kalinga, ang Red Cross, ang atong mga CRS, ilabi na ang atong Diocese of Iligan. Kay ako personally, ako ang ga-coordinate sa mga diocese projects. Dako kay tabang ang atong simbahan sa pagtabang aning mga pagbutang og mga relocation projects. Kay sa gingon ko na ganina, kini nga kalamidad dako ni siya nga pangitabo o kailangan kini pagtinabangay. Mabitan ang gipasabot nato nga
kini gyud dili gani siya efforts o dili gani siya matawag nga kumahoy mo malang gani accomplishment, dili gani accomplishment sa syudad but accomplishment sa tanan nga nagtabang. Once again, mayong buntag sa tanan. Okay, nadunggan ninyo mga higala ang atong dinapit karon si Mr. Ray Roque sa Housing and Resettlement Office nga manginaota nga nalamdagan yun mo kabahin sa mga gihimo karon sa lokal nga kagamhanan, lakip na tong atong gipasalamatan international organizations, religious groups, non-government organizations nga nitabang yun sa takbayan sa Iligan nga makabakod o balik labi na ang mga biktima sa bagyong Sindong. Okay, Mr. Ray Roque, daghang ngayong salamat ug maayong buntag. Salamat. Anyway, ato ning padayon ng mga higala na patay pila ka gutlo kini nga tulo mangon. Iya kini sa BBM Mas Maayo Boss nga naglangkob kanila ni Belmonte, Congressman Vicente Belmonte, Vice Mayor Henry D, City Councilor Rudy Marso. Alang sa Mas Maayo Boss, Maglinaw Orlando, Mr. Clean, walay kontrobersiya, Abragan Bong, iliganon tinuoray nga mo serbisyo, labi na sa mga senior citizens. Salsos Joe, Mr. Housing, padayon ang housing o resettlement sa urban poor o uban pang mga sektors sa dakbayan. Magaro Noel, alang sa malahutayong kalinaw sa katilingban ug sa kabukiran. Ang High Ariel, Mr. Educator, Committee Chairman sa Sangguniang Panglusod sa Education. Ariola Bayani, alang sa Moral Recovery o Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center. Yang Marlin, naglaban sa katungod sa katawhan, inspirasyon sa kababayenan. Obialio Safino, Mr. PhilHealth, Doktor sa masa. Busico Alfredo, ang sinati ug ang eksperyensyado sa konseho. Openyano Roy, Mr. Livelihood. Xiao Frederick, masaligan, masandigan ug masangpit sa katawhan, labi na sa negosyo ug sa sports. Shits Michelle, tingog sa kababayenan, pagpreserbar sa kultura. Mao kini mga higala ang naglangkob sa BBM Mas Maayo Boss. Once again mga higala, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Manghinaot kita na nalamdagan tanan kabahin ni ini mga isyu sa pabalay o housing pag-atiman sa mga biktima sa bagyong Sindong. Kini ang inyong alagad Lino de la Cruz, ubang kanato sa Pikas Lawak na si Judy Itom. Maing buntag kaninyong tanan and have a nice day. Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong ug gunahuna nga giluwatan sa Dumala, iyan lamang ug walay labot ang makawani ug tagdumala ning sibihan RMN Iligan. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Let's eat pansit! Kanton ba? Magpansiteria? Sarap nga doon, kaya lang ang layo papuntahan eh. Sarap sana, nauna. Walang problema. Dahil ang pansiteriyang sarap na hinahanap, malalasana in an instant. Bagong Quick Chow Pansiteria Canton. Ito na ang bagong pansit Canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa. Kaya lasap ang sarap ng timplang pansiteria. Oh, let's eat pansit! Sarap! Ubus agad! Pansiteriyang pansit Canton. Bagong Quick Chow Pansiteria Instant Canton. Pansiteriang sarap. Saan may mamasulti sa Inner Plus Capsule? Mayod kayo ang Inner Plus Capsule. Eh sa among pagtumar, okay kayong lawas. Pag-abot,